Mapagpalang makalangit na Ama, yamang narito na ang presensya ng Espiritu Santo. Kami po'y dumudulog sa iyong banal na salita. At gayong di maigi ang boses ko ngayon, na sinusubukan kong huwag persahin at salitain ang mga salitang ito ng mabagal at pantay lang sa abot ng makakaya ko. Akin pong hinihiling ang iyong makalangit na gabay at ang pahid ng Espiritu Santo na kumilos sa kalagitnaan namin sa gabing ito. At siya nawa na sumasa lahat ng dako, kanya nawang kunin ang salita ng Diyos at ipagkaloob ito sa bawat puso sa paraan na kailangan namin ito. Naway pakainin niya kami sa gabing ito ng mabubuting bagay ng Diyos. At ngayong gabi, habang pinag-uusapan namin ang salita, naway ang puso namin sumakalbaryo maraming milyaman ang layo kung saan binayaran ni Jesus ang buong kasapatan na halaga na hinihiling ng dakilang paghatol ng Diyos mula pa sa halamanan ng Eden. At ngayon naway, mapagtanto namin na kami po'y inaring ganap ng walang bayad ng kanyang pagkabuhay na maguli at kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. At ngayong gabi ay di na kami sa sanlibutan dahil kami binili na sa halaga ng mayamang dugo ng anak ng Diyos. At nawa kami nang may lubos ang pagpapasalamat na puso, kami nga'y makabaling sa iyo ngayong gabi ng buo naming isip at lakas at ng lahat ng kaibuturan namin at paglingkuran ka na may malinis at dalisay na puso. Iyo pong ipagkaloob ngayong gabi, Ama, kung meron po rito na di ka pa nakikilala sa pagpapatawad ng pagkakasala nila, nawa sila'y dumulog ng may pagpakumbaba sa krus sa gabing ito, at doon ay ipagtapat nila ang kasalanan nila sa Diyos na matuwid na magpapatawad. At naway ang gabing ito'y maging napakahalaga sa aming lahat, kaya tinihiling namin ito sa pangalan ng kanyang anak na Panginoong Yesus. Amen. Ngayon, napagtatanto natin na walang kahit sino sa lupa ang may sapat na kakayahan para kunin ang salita ng Diyos at ihayag ito. Dahil ang salita ay isinulat mismo sa pamamagitan ng inspirasyon. Ang Espiritu Santo ang niyakda ng salita. And when one was sought for in heaven to take the book and to loose the seals, at nung hinahanap nga ang isa sa langit para kunin ang aklat at kalagan ang mga tatak, walang natagpuan ni isa man sa langit, ni sa lupa, ni sa ilalim ng lupa, na karapat-dapat nakalagan ang mga tatak, ni sumilip man sa aklat. At naroon nga ang kordero na pinatay mula pa nung itatag ang mundo, at siya'y lumapit doon at kinuha ang aklat mula sa kamay niya na nakaupo sa may luklukan, at kinalagaan ang mga tatak at binuksan ang salita. At ngayong gabi ay sumasampalataya at nagtitiwala tayo sa Kanya, na Kanyang bubuksan ang salita para sa atin. At ngayon ay magbabasa ako sa 2 kabanata ng mga gawa. At gaya ng nailahad ko na nung unang gabi, ang 2 pagparito at ng Panginoong Yesus nung Miyerkules at nung Huwebes ng gabi ay ang buong kasapatang hain. Tapos nung Biyernes ng gabi ay ang buong kasapatang pagtutubos. Ang sakdal. Napakinggan niyo ba yon kagabi? Ang sakdal. Yung kung papaano nga tayo magiging ganap na walang kapintasan at sakdal sa paningin ng Diyos. At ngayong gabi ay tungkol naman sa ang paglilibing at bukas ang pagkabuhay na maguli, kung papaano nga ang pagkakasunod nun araw-araw. Ngayon, ang pinili ko ngayong gabi para sa pagbabasa ng kasulatan ay mula po rito sa aklat ng mga gawa, sa 2 kabanata at sa 25, 26 at 27 talata. Itong lahat. At ganito ang mababasa rito. Nagsasalita si Pedro. Si David, sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay
upang huwag akong makilos. Therefore did my heart rejoice. Dahil dito'y nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, pati naman ang aking laman ay mananahan sa pag-asa. Because thou wilt not leave my soul Sapagkat in hindi hell, mo nga iiwan ang kaluluwa ko sa neither impyerno, wilt thou suffer thy ni Holy titiisin One to man see na ang iyong corruption. banal ay makakita ng kabulukan. What a beautiful text for this night. Napakagandang teksto po para sa Or gabing to give ito, the context para of hanguin ang him kontekstong being ito in na the siya'y naroon sa libingan. The first thing we wish to draw your Ang attention unang to bagay na gusto is nating the tingnan, infallibility ipaling ang of atensyon nyo, God's word. ay ang di pagkakamali ng salita ng Diyos. His Ang Diyos word nga'y to tinutupad the ang kanyang letter. salita sa pinakaletra. And tonight we want to fasten our thoughts At on ngayong gabi, that. gusto nating ipako ang isip natin diyan His word. na ang Diyos ay tumutupad We sa can kanyang rest salita. assured of Makatitiyak anything tayo that sa anumang God bagay has na said sinabi in ng His Diyos word sa kanyang to be the salita truth. na iyon ay katotohanan. And faith does not rest At ang pananampalataya ay di nakalagak sa gumuguhong buhangin ng ideya ng tao o teolohiya man ng tao. Bagkus ang pinaka-pinaglalagakan nito ay sa di natitinag na bato ng walang hanggang salita ng Diyos. Ang salita, kung Diyos ang nagsabi nun, yun na mismo ang walang hanggang katotohanan. Hindi niya yun pwedeng bawiin at sasabihin, hindi pala ganoon ang ibig kong sabihin diyan. Ako nga'y nakakapagsabi ng mga bagay-bagay at kayo man ay nakakapagsasabi ng mga bagay-bagay. Pero malimit nga nating binabawi ang mga yon dahil sinabi lang natin ang mga yon sa abot ng kaalaman natin at sa abot ng kakayahan natin. But then God is so much different from us. He Pero is hayan nga't, infinite. ang Diyos ay iba sa atin. Therefore, Siya'y He walang does katapusan. not say one Kaya naman thing hindi unless siya it is makapagsasabi ng anumang bagay maliban na ganap na sakdal yun. never has to take it Kailan back. may hinding-hindi niya yun babawiin. Hinding-hindi hihingi ng pasensya sa bagay na nasabi na niya. Laging nananatiling katotohanan. Even for Jesus, in this great days that we're in Maging kay celebration, Jesus, sa dakilang mga araw na ito na ating ginugunita, noong totohanang patayin ng Diyos ang kanyang anak para sa kasalanan ng mundo, ay marahil libo-libong taon bago pa may lagak ang patatagan. Binigkas ng Diyos ang salita, at iyon ay may tuturing ng tapos sa langit. Nung bigkasin yun ng Diyos, yun nga'y tapos na. Oh, if we could only grasp Oh, kung mauunawaan lamang natin ang ibig sabihin we nun, would be. ano pa talagang magiging ibang-iba na mga tao tayo. Ang makita sa kanyang mga aklat, ang mga paghatol na inilagay rito dahil sa ating di pagsunod. Ibubunsod nga nun ng tao na saliksikin niya ang kanyang sarili oras-oras. Kaya't ibubunsod din nito na ang matutuwid na magbunyi oras-oras sa pagkabasa sa mga pagpapala ng Diyos na ipinangako para sa mga tapat. And we can rest assured that every word will be At dahil makatitiyak tayo na ang bawat salita'y matutupad at matutupad mismo, iaangkla natin ang ating kaluluwa roon. Ganon nga yun sa tuwina. When God spoke to Noah, Nung magsalita ang Diyos kay Noe, doon noon nung wala pa ang pangmalawakang pagkagunaw sa baha, marahil bago pa may sulat ang isang Biblia, o ang Bibliang ito, hayan nga, ay may sulat, sinabi ng Diyos kay Noe na may parating na bagyo, at ang tubig ay babalot sa buong daigdig. At wala ngang ni katitingman na ebidensya na mangyayari yun. Ang lahat pa nga'y parang taliwas doon. Si Noe ay kumilos sa takot at ginawa ang daong. Inihanda yun. Yun nga'y para iligtas ang kanyang sambahayan at sarili niya. Hindi siya binigo ng Diyos dahil yun nga'y salita niya. Mangyayarit mangyayari yun dahil Diyos mismo ang nagsabi na mangyayari yun. Ngayon,
Nung si Job, ang pinakalumang aklat sa Biblia, na marahil isinulat bago pa naisulat ang Henesis, at ibinilang yon sa Biblia. Tapos isinulat ni Moises ang Henesis. Si Job, sa aklat niya, haya't naglumagak siya ng may katapatan sa pangako na ibinigay sa kanya ng Diyos. At tumindig siya roon sa tabi ng kanyang handog na sinunog nang walang pangamba sa puso niya. Yamang nalalaman na anumang sabihin ng Diyos, ang Diyos nga'y may kakayahang ipamalas yun. At nung mistulang ang parang taliwas naman ang nangyayari, tumindig si Job ng matatag dahil ang pangako ng Diyos ay matatag. Diyos ang nangako kay Job at si Job ay naglumagak sa pangakong yun. Kung ang iglesia lamang ay makadadako sa kalagayan na yun, na ito'y makalalagak ng may katapatan sa walang hanggang salita ng Diyos na yun ang katotohanan. Grabing kaibahan ng babantad. Grabing pagtutuwid ang babantad mismo. Grabing pagtatabas ang babantad. Grabing kagalakan ng babantad. Grabing kapangyarihan ng babantad mismo. Kapag ang mga kalalakihan at kababaihan ay mga hawakan mismo sa Diyos sa tapatang kabuuan ng bagay na sabihin niya ay katotohanan mismo. Kahit ano pa ang kalagayan kung titingnan, ay wala nga yung kinalaman dun. Ang Diyos ang nagsabi, yun na yun. At si Job, nung nasa pinakamapanubok na panahon siya ng buong karanasan niya, nasumpungan siya sa presensya ng Diyos na isang matuwid ngang tao. Maging ang Diyos nga ang nagsabi na siya'y sakdal. Wala siyang katulad sa mundo. At si Satanas ay nabigyan ng pagkakataon na tuksuhin siya. Sabi, ibubunsod ko na sumpain kanya sa iyong mukha. At halos kunin na ni Satanas ang buhay ni Job at gagawin na nga sana. Pero ang Diyos nga'y naglagay ng hangganan. Sabi, sigit, maaari mong gawin ang lahat ng magagawa mo sa kanya, basta't huwag mo lamang kunin ang kanyang buhay. Pagkatapos nung si Job ay tumayo sa pinakamapanuksot, pinakamatinding sandali na yun, sabi niya, talastas ko na ang manunubos ko ay nabubuhay, at sa huling mga araw ay tatayo siya sa lupa. Bagamat sirain ng mga uod ang katawan na ito, gayunman ay makikita ko ang Diyos sa laman na ito. Kahit na gaano mong kadilim ang sitwasyon, at gaano pang di ka panipaniwala, hayat may kung anong bagay na iniangkla si Job sa kanyang kaluluwa, ang walang hanggang pangako nga ng Diyos. Kung magagawa lamang natin yan, pansinin, naglumagak siya sa pangakong yun. Talastas ko na ang manunubos ko'y nabubuhay. At gusto kong pansinin niyo, para sa panghinaharap ng mga salitang ito na gusto kong sabihin, haya't may tinukoy si Job na isang partikular na lugar para paglibingan sa kanya. At nung si Job ay mamatay, doon siya inilibing. Haya't may isa pang lalaki ng pangalan ay Abraham na pinanghawakan ng Diyos sa kanyang salita. At siya nga'y nananampalataya sa Diyos. At tinatawag niya ang mga bagay na naroon noon na salungat sa pangako ng Diyos na ibinigay sa kanya, na ang mga bagay na yon ay hindi umiiral. Kanyang pinanghawakan mismo ang Diyos sa kanyang salita. At nung lumipas ang mga araw, at mga sanlinggo at mga buwan, at maraming mga taon pa nga mismo ang lumipas, si Abraham ay hindi natinag maski kaunti. Ang sabi ng Biblia, di siya nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pagsampalataya sa pangako ng Diyos. Bagkus, siya pa nga'y tapat na pinupuri ang Diyos. Gayong lahat na halos araw-araw ay nagiging parang mas mahirap araw-araw. Pero sa halip na manlupaypay, si Job ay naging mas matibay pa araw-araw.
O grabing pinagpalang katiyakan! Sa panahon na tila ba aapaw ang paghihirap para ibunsod ang bagay na iyon na ipinangako ng Diyos na ipaging imposible, sa halip na mawalan tayo ng loob na mapapaatras pabalik sa sanlibutan, kinakailangan nating tumindig ng mas matatag pa sa naitindig natin kailanman. Sa ganito ang sabi ng Panginoon, yun na mismo ang aayos sa lahat kapag Diyos na mismo ang nagsabi. Kaya't tinawag ni Abraham ang mga bagay na iyon, ngayon nga'y parang wala, dahil ang mga iyon ay salungat sa salita. At nung mamatayan si Abraham ng kanyang sinisinta't asawang si Sarah, matapos ang ilang taon ng pamumuhay na magkasama, bumili siya ng isang bahagi ng lupa na malapit sa kung saan inilibing si Job, at doon inilibing si Sarah. Iniisip niyo ba kung bakit? Sila kasi mga propeta. Nakita nila. Sila'y may kaugnayan sa Diyos. At ngayon, nung si Abraham na ang namatay, siya'y inilibing kasama si Sarah. Ngayon, hindi nga siya pumayag na basta ibigay ng mga taong iyon ang bahaging iyon ng lupa sa kanya. Kanyang binili yun sa harap ng mga saksi. Isang napakagandang tipo ng bautismo. Kanyang binili yun sa harap ng mga saksi, patunay na kanyang pagmimay-ari yun. Sa ganun ngang paraan dapat lumapit ang isang tunay na mananampalataya. Yung di nga patagot sa sulok lang, bagkus, titindig mismo sa harap ng mga saksi. Ako'y saksi ng Panginoong Yesus at ng Espiritu Santo at ng kanyang dakilang mga gawa. At lalong-lalo na ngayon na nakikita na natin ang masamang panahon na ito na parating. At pagkatapos, nung magkaroon ng anak si Abraham na si Isaac, nang pangako ay ipinagkaloob na sa kanya. At nung si Isaac ay mamatay, inilibing siya kasama ni Abraham. Haya't si Isaac nga'y nagkaroon ng anak na si Jacob. At nung si Jacob ay namatay sa ibayo sa dako ng Ehipto, pero pansinin ninyo, bago siya mamatay, binilinan niya ang anak niyang propeta si Joseph. Halika rito, anak, at ipatong mo ang iyong kamay sa pilay kong balakang. Kung maaalala niyo kung paano siya napilay, haya't hinawakan siya ng anghel ng Panginoon noon sa kanyang balakang. At mula noon ay papilay-pilay na siyang lumakad. Sabi niya, ipatong mo ang kamay mo sa balakang ko at manumpa ka sa akin sa Diyos ng mga magulang natin na hindi mo ako ililibing dito sa Ehipto. Bakit? Taglay kasi nila ang salita. Taglay nila ang kapahayagan. At hayaan niyong huminto muna ako rito sandali para sabihin na ang iglesia ng buhay na Diyos ay itinayo sa ibabaw ng makalangit na kapahayagan. Hindi sa ibabaw ng denominasyon, mga organisasyon man. Hindi sa ibabaw ng mga kredo o mga doktrina. Bagkus ay sa ibabaw ng espiritual na nahayag na katotohanan ng buhay na Diyos. Si Abel, sa halamanan ng Eden, kinamit niya yon bago ang iglesia ay magpasimula. Papaano niya nalaman na kordero ang dapat dalhin? Bakit binalang siya nagdala ng prutas katulad ng ginawa ni Cain? Haya't inihayag kasi sa kanya. Minsan ay sinabi ni Jesus, sabi, ano ang sabi ng tao kung sino baga ako na anak ng tao? May ilan na nagsasabi na ikaw si Moises at si Elias at kung ano-ano pa. Sabi niya, pero ano ang sinasabi ninyo kung sino baga ako? Nakita niyo na? Hindi nga nakalagak sa kung ano ang isipin ng kung sino-sino. Ito nga'y nakabatay sa nalalaman ninyo na katotohanan talaga. Ano ang sinasabi ninyo? Yan nga ang katanungan na kinakaharap ng bawat isa sa atin dito ng mukhaan sa gabing ito. Ano ang sinasabi ninyo? At si Pedro ay dali-daling sumagot ng walang ang pag-aatubili. Sabi, ikaw si Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Yaman ngang si Jesus na nakakakilala sa mga lihim ng lahat ng puso,
dahil siya'y walang iba't si Jehovah na nahayag sa laman. Haya't kanyang sinabi, "Mapalad ka, Simon Bar-Jonas, dahil hindi ito inihayag sa iyo ng laman at dugo, bagkus ay inihayag ito ng aking Ama na nasa langit. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi makapapanaig laban dito." At nung dumating na rito sa atin, tayong mga Lutheran ay pinagnanais nating lumakad sa pananampalataya. Tayong mga Methodist ay pinagnanais nating sumigaw para makamit ito. Kayo ng mga Pentecostal ay pinagnanais nyo na makapagsalita sa iba't ibang wika para makamit ito. Pero 10 milya nga ang layo niyan mula rito. It is a divine revelation of the Lord Ito nga'y Jesus makalangit na kapahayagan ng Panginoong Yesus Kristo, ang persona ng kanyang pagkasya na nahayag mismo sa puso. Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi makapapanaig laban dito. Saktong-sakto nga ito sa Mateo 24, 5:24 o sa San Juan 5:24. He that heareth my words Ang dumirinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay mayroong buhay na walang hanggan at di na patutungo sa kahatulan, bagkus ay lumipat na mula kamatayan patungong buhay. not because you had any movement, Di dahil sa pagkilos mo o anumang emosyon, kundi dahil ikaw ay nagkaroon ng pribilehyo na si Kristo'y mahayag sa iyo mula sa langit. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. And Jacob, when he died, his son had At his pagkatapos body si packed up Jacob, and he was nung buried mamatay na siya, with Abraham, iniutos ng anak niya ng katawan niya'y dalhin mismo, at inilibing siya kasama ni na Abraham, Isaac, Sarah at Job doon sa banal na mga lupain sa Palestina. Then Joseph, being Tapos a si prophet, Joseph, yamang isang propeta, he prospered sumagana down siya in sa Ehipto. Kilala niya ang Diyos. Inihayag ng Diyos ang sarili niya sa kanya. At nung mamatay siya, sabi, "Huwag niyong ililibing ang mga buto ko sa dako rito, bagkus ilagak sa panahon, balang araw, may katiyakang dadalawin kayo ng Diyos." Bakit? Naglumagak siya kasi nang may katapatan sa salita ng Diyos kay Moises. 400 taon na sila'y maninilbihan sa bansang ito. Pero ilalabas ko sila. Siya nga'y naglumagak na may katapatan sa salita. At napakagandang ilustrasyon nito rito. Kung mapapansin nyo, bawat Hebreo na dadaan doon ng likod ay lamog na lamog sa paghahagupit ng mga tagapangasiwa ng mga alipin. At sa pagtingin niya sa mga buto na yon ng kanyang propeta na si Joseph, haya't alam niya na balang araw sila'y lalaya. Dahil ang mga buto na yon ay inilagay doon para maging isang bantayog ng paalaala na balang araw sila'y lalabas. Halos 15 o 18 taon na ang nakararaan nung si Billy Paul, ang munti kong anak na lalaki, 5 taong gulang pa lang noon. Halos ganoon pa lang. May bitbit kaming munting bulaklak noon na dadalhin namin sa libingan ng nanay niya. Magbubukang liwayway noon ng isang umaga, Pasko ng pagkabuhay, papasikat ang araw, nakasilip o bago lamang magliwanag. Siya nga, pagkatapos didiretso sa gawain. Haya't habang papalapit kami sa libingan, hinubad ng munting bata ang sombrero niya habang papalapit kami sa lugar kung saan nakalibing ang munti niyang kapatid na babae at ang nanay niya. At bigla na lang siyang napahibig at umiyak. Tapos sabi niya, "Tatay, nandyan ba si nanay sa hukay na yan?" Sabi ko, "Wala anak, wala siya riyan sa hukay na yan. Siya ay 1,000,000 beses na mas maigi ang kinalalagyan kaysa sa iyo at sa akin." Sabi niya, "Makikita ko ba si nanay uli?" Sabi ko, "Sa biyaya ng Diyos, kung naisin mo, makikita mo uli siya." Sabi, "Ang katawan ba niya'y babangon sa libingan na yan?" Sabi ko, "Iho, ipikit mo ang mga mata mo at may ikukwento ako sa iyong munting kwento. Daang-daang taon ang nakalipas sa umagang ito. May isang libingan na iniwang walang laman.
Sabi ko, yun nga'y bantayog ng paalaala na sila na natutulog sa Diyos ay dadalhin ni Kristo kasama siya sa pagdating niya. Haya't nang walang anino ng pag-aalinlangan, ako'y lumalagak na may buong katapatan sa walang hanggang pangako ng Diyos. Gaya ni Job ng lumang panahon, kapag narinig natin yung abo tungo sa abo at alabok tungo sa alabok, naalala ko si Longfellow na nagsabi, huwag mong sabihin sa akin na pagbibilang lamang hanggang pagluluksa. Ang buhay ay isa lamang panaginip na walang mapapala, at ang kaluluwa'y patay na, heto na ihimbing, at ang mga bagay sa buong paligid di tunay sa inakalang dating. Sabi niya, oo, buhay ay tunay. Ang buhay ay may tinutugaygay, at ihukay ang huling panukala ng buhay. Ikaw ay alabok, babalik sa alabok, binigkas pero kaluluwa'y hindi kalahok. Ang tawag nila doon ay theophany, na kapag lisanin natin ang dako rito ay pupunta tayo sa isang dakong yun. Whatever it may be, I take the apostle's word. When he said, if this Ano man yun, pinangahawakan ko ang salita ng alagad nung sabihin niya, kung ang tabernakulong ito na ukol sa lupa, o dakong ito na pinapanahanan natin masira, may isa tayo na naghihintay para lumipat mula rito patungo roon. Abraham, Isaac, Si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Job, lahat sila ng mga propeta. Nagtiwala sila't nanampalataya na may parating na isang pagkabuhay na maguli na ang manunubos ay darating. Nagpropesiya sila ukol sa kanya. Si Enoch ay nagpropesiya ukol sa kanya. Naglumagak ng may katapatan. Tinatakan mismo ang kanyang patotoo sa pamamagitan nun. Isaac, Jacob, Sina Isaac, Jacob, Daniel, Jeremias, Ezekiel, sila'y naglumagak ng tapat na ang Mesyas mismo'y darating. At namatay sila't ang kanilang mga kaluluwa'y nagtungo sa paraiso. Hindi pa sila pwedeng makatungo sa presensya ng Diyos dahil natalakay na natin yan kagabi. Yung dugo ng mga bakat kambing ay di nakapagpapatawad ng kasalanan. Ang ginagawa lang noon ay magtakip sa kasalanan. May araw na pinaukulan kung kailan may sakdal na hain dahil yung dugo sa hayop ay di makababaling na mananalaytay sa mananamba. Dahil kung ganoon ay disinsana ay di siya tumigil sa paghahain ng mga handog na ganong uri. Pero hayan nga't, nung ang anak ng Diyos ay mamatay, ang buhay na naroon sa kanya'y wala ngang iba kundi ang Diyos para makapanumbalik at kupkupin tayo tungo sa pamilya ng Diyos. At ngayon, tayo mga anak na ng Diyos, ang buhay na mula sa kanyang dugo. Ngayon, daglipot pansinin nito sa pagtugaygay natin. Yung mga naroon sa lumang tipan, at sila roon na naniniwala at sumasamba, at namatay sa pananampalataya, kaya't sila'y naghihintay sa panahon na yon. Ang dahilan kung bakit ganoon ang ginawa ng mga propetang yun, at nagnais na mailibing sila sa Palestina, ay nababatid nga nila ng pagkabuhay na maguli, ay di mangyayari sa Ehipto. Mangyayari lang yon sa Palestina at doon lamang. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko ngayong gabi, ako nga'y binabansagan ng lahat na ng klase ng pwedeng ibansag. Di ko alintana anuman ang ibansag sa akin ng mga tao. Di yun mahalaga sa akin. Ang tanging bagay na nais kong pagtuunan ay ang pagkabatid na ito, na ako'y patay na at ang buhay ko'y nakakubli na kay Kristo sa pamamagitan ng Diyos at tinatakan na ng Espiritu Santo. Na kapag siya'y tatawag na sa mga patay, ako'y tutugon sa araw na iyon. Ilibing niyo ako kay Kristo, dahil sila ng mga na kay Kristo ay dadalhin ng Diyos kasama niya sa araw na iyon. Paano tayo makapapasok kay Kristo? Unang mga taga-Korinto 12:13. Sa pamamagitan ng isang Espiritu, lahat tayo binautismuhan tungo sa isang katawan at naging mga kapwa mamamayan ng kaharian ng Diyos. Itinuturing na natin ang ating mga sarili na mga taga-ibang bayan at mga manlalakbay sa mundong ito, ano pat hindi na makamundong bagay ang pakay, bagkus nakantabay sa pagparito na mapagpalang hari na siyang namamahala na mula dagat hanggang sa walang hanggang dagat sa pagparito niya sa kanyang kalwalhatian. Tunay, nakantabay tayo sa kanyang pagparito. At kaya naman walang duda sa isip ko, pero yun nga ang nakay Jesus sa kanyang kaisipan nung narito siya sa lupa. Yun ngang di nagkakamaling walang hanggan na salita ng Diyos. Dahil nalalaman natin na sa kanya ay nananahan ang buong pagkadiyos sa katawan.
Ang buong pagka-Diyos ay naroon sa Kanya. Siya ang siya ring Ama, Anak at Espiritu Santo, pero nakapanahan sa anyo ng tao, ang theophany ng Diyos, ang dakilang larawan ng Diyos, nang sa ganoon ay nilalang niya ang tao, pagkatapos inilagay ang tao sa lupa. Siya ay may katawan. Ang Diyos nga ay di maaring walang katawan. Ang Diyos ay may katawan, at ang itsura noon ay tao. Nakita yun ni Moises, nakita ng iba, at ang itsura noon ay tao. At yun nga'y impresyon. Ito yung kung ano yung naroon. At lahat ng narito mismo sa lupa, kagandahan, katimyasan, kagandahan ng lupa, kaya't walang narito sa mundo na anupat na ikatumbas ngang masigit doon na naghihintay sa atin sa paglisan natin sa mundong ito. Dahil lahat ng bagay rito sa lupa ay anino lamang ng kung ano yung nasa langit. Lahat ng bagay na mabuti, lahat ng bagay na matuwid, lahat ng bagay na maganda, mga punong kahoy, mga ibon, lahat, ang mga ito'y anino lamang ng kung anong nasa langit. Itong buhay natin dito'y anino lamang. Isa itong anino, at hindi ito yung tunay na bagay. Ito yung bahaging negatibo. Kailangan ng kamatayan para i-develop ang litrato, para tayo ngay may panumbalik sa theophany kung saan tayo nanggaling. Pagkatapos sa pagkabuhay na maguli, tayo darating sa wangis niya. Isang binuhay na maguling katawan. Ang ganda, at di lang basta maganda, kaya tunay pa mismong tapat na katotohanan ng walang hanggang salita ng Diyos na tayo magiging kawangis niya. Pansinin ngayon, si Jesus na naroong nakalagak ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos, pero nung makarap niya si Satanas, di niya ginamit ang anuman sa mga kapangyarihan niya. Itinuturo lamang niya ang salita. Ganon ang ginawa niya. Sabi niya, nasusulat, ang tao ay di lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kaya papaano yun na nagpapaiwan kayo sa bahay at sasabihin, kasing inam nyo ang isang Kristiyanong nagsisimba? Hindi nyo magagawa. Basahin nyo ang salita. Ang Espiritu Santo ay kumakain sa salita. Ang Biblia ang espiritual na itinagubiling pagkain ng Diyos para sa iglesia niya. At ang Espiritu Santo ang isang isa na yon na dadalhin ito sa inyo at ilalagay ito sa puso. At sa pamamagitan ng pasasalamat ay tinutubigan niyo mismo ito. At bawat makalangit na pangako ay magbubunga ng sakto sa pagkakasabi ng Diyos na ibubunga nito. Marapat lamang. Ito'y kanyang salita at ito'y buhay. Ngayon, nakalimutan ko na kalahating oras lang pala ang meron ako. Medyo natatagalan ako sa pagdako sa bagay na gusto kong sabihin. Pero pansinin niyo si Jesus sa huling isang oras o dalawa ng kanyang buhay, marami mismong propesiya ang natupad. May nagsabi sa akin, kapatid na Branham, di ba't dapat na ito'y mangyari at dapat na yon ay mangyari? Sabi ko, mangyayari anumang oras. Kung babasahin nyo yung ika-22 awit at pagkatapos ay mamatyaga ng kanyang naghihingalong oras sa krus, hayin nga't di ko lang matandaan ngayon kung ilang katangi-tanging propesiya ang natupad mismo sa huling 2 o 3 oras ng kanyang buhay. Tunay, binutasan nila ang aking mga paa at aking mga kamay. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At iba pa, gaya ng pagkakahiyaw noon ni David. At heto rin ang isa pang bagay na gusto kong mapansin nyo, ang katotohanan, ang di nagkakamaling bahagi ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, kanyang iniingatan ng lahat ng kanyang mga buto. Wala ni isa roon ang nabali. Gaya nga ng tipo, ang kordero ng Paskwa ang siyang tipo nun. Ang kordero na yon ay kinakailangan na wala itong kapintasan. Walang nabaling buto dapat sa kordero na yon. At nung oras na yon na siya'y namatay na siya, nagtungo sila roon para baliin sana ang kanyang mga binti gamit ang maso. At tunay ngang bago pa, masdan nyo yung makapigil hiningang sandali na yon. Yung lalaki na may hawak ng maso, handa na sanang patamaan ang kanyang mga binti, pero ang sinabi nga mismo ng salita ng Diyos, wala na isimang buto ang mababali sa kanyang katawan. Paano yun mangyayari? Dadako tayo, mabilis na lang. Ang salita ng Diyos ay walang hanggan. Kung ang salita nga ng Diyos ay sakdal, kaya't sila na mga na kay Kristo ay tiyak na babangon, yamang may pagkabuhay na maguli. Ang Diyos nga ay obligado sa kanyang salita
para kayo'y pagalingin kung paano ngang ililigtas niya kayo. Dahil siya, kaya't ang salita niya ang nangako nito. Ito'y salita ng Diyos at wala tayong karapatan na magalis ng anuman mula rito. Kaya't sabihin lang, katotohanan nito. Sampalatayanan nito, anuman ang mangyari, sampalatayanan nito, ano't anuman. Lahat sila ng iba pa sa ganong paraan mismo kinailangan na sumampalataya rito. At di tayo bukod doon. Ibinigay ng Diyos ang Palestina sa Israel, pero kinakailangan nilang lumaban sa bawat pulgada ng lupain na para sa kanila. Ang pangako ay sa inyo, pero kailangan niyong makipagbaka sa bawat pulgadang pangahawakan niyo. Lalaban at lalaban ang kaaway, tunay ganoon ang gagawin niya. Pero pansinin niyo, nung akmanan nilang babaliin ng mga binti ng ating Panginoong Yesus, kaya't kung ang maso na yun ay tatama sa bintit mababali, ang Diyos ay masusumpong ang mali kung ganon. Pero wala ngang sapat na bilang ng dyablo sa buong kadiliman ng paghihirap para ibunsod na yung maso na yun ay tumama roon sa kalugod-lugod na katawan. Dahil si David, 800 taon bago yun, ay nagsabi na wala ni isang buto ang mababali sa kanyang katawan. Ang salita nga ng Diyos ay mananatiling katotohanan. Kaya naman anong ginawa nila roon? Kumuha sila ng sibat at itinusok yun sa kanyang tagiliran at lumabas ang dugo at tubig para tuparin ang sinabi ng Biblia. Pinutasan nila ang aking mga kamay at aking tagiliran, natupad ang salita. Ngayon, nung naghihingalo na siya, grabing kalagim-lagim na oras nun. Naiisip ko nga ang awiting yun at sa totoo lang, talagang may matinding pagdaramdam akong nadarama. Kapag naiisip ko yung awitin na yon ay sinulat ng Makata maraming taon na ang lumipas. Mga batoy na hatit nagdilim ang mga langit. Tagapagligtas ko'y ulo niya'y inilaylay at namatay. Ang tabing na nabuksan, ipinakita nito ang daan patungo sa kagalakan ng kalangitan at araw na wala nang ang kawakasan. At nung siya'y nakabitin doon, nagdurugot naghihingalo, nung iyukunan niya ang kanyang ulo, nahiya ang araw sa sarili nito na tumunghay sa mortal na mga nilalang na nilikha ng Diyos sa larawan niya na kinailangang magbayad ng ganong kalaking halaga para tubusin sila. Kaya't tumanggi ang araw na tumunghay sa lupa ng oras na yon. Maging ang buwan ay nahiya ng lubos na napaurong ito sa kinalalagyan nito. At maging yung mga bituin ay tinalikuran ng lupa. Grabing kalagim-lagim na bagay ang kasalanan. Grabe ang ginawa ng Diyos para makipagtuos dito. Tapos ang makita ang mga saserdoteng yon na nanlilibak habang may dura sa kanyang mukha, hinambalos pa siya ng isang lalaki sa ulo gamit ang tambo at sabi, "Kung ikaw nga'y propeta, sabihin mo sa amin kung sinong humambalos sa iyo." Hinablot pa ng isang lalaki ang balbas sa kanyang mukha, tapos sinampal-sampal siya sa mukha at sinabihan pa siya na ipagtanggol ang sarili niya. Sabi niya, "Kung ang kaharian ko ay sa mundong ito, ako'y tatawag ng diretso sa aking ama. Magpapadala siya ng 12 pulutong ng mga anghel." Pwede ngang mabago ang sitwasyon, pero papaano niya magagawa? Di niya maatim na gawin dahil sarili niyang mga anak ng mga yon na maring sinisingil ang kanyang dugo. May isip niyo ba yon na isang tatay, isang ama, tapos yung sarili niya mismong mga anak na nasa kadiliman ay maring sinisingil ang dugo ng sarili nilang ama? Yun ang dahilan kung bakit wala siyang ibang magagawa kundi mamatay. Kung di siya namatay, kapahamakan ang kakaharapin ng mga anak niya. Kapahamakan ang kakaharapin ng mga nilalang. Kaya naman, kinailangan niyang mamatay para iligtas ang kanyang bayan. At nung gawin na niya, nung iyukunan niya ang ulo niya, nang hilakbot ang matandang lupang ito na may panginginig na gumapang sa buong dulugod nito, walang dudang nagpatarya pa ito sa nervyos dahil sinabi ng Biblia na ang buong mundo mula ika-6 hanggang ika-9 na oras ay nagdilim sa buong balat ng lupa. At lumindol ang lupa at ang mga bato'y nabiyak at yung tabing sa templo ay nahapak mula sa itaas pa ibaba. Ang mga mesa para sa hain ay nagtauban. Ang anak ng buhay na Diyos ay namatay. Ganon na lamang siyang kapatay na napansin niyo ng araw. Ganon na lamang siyang kapatay na napansin niyo ng buwan. Ganon na lamang siyang kapatay na napansin niyo ng mga bituin. Ganon na lamang siyang kapatay na napansin niyo ng lupa.
Ganoon na lamang siyang kapatay na napansin niyo ng mga elementong sangkap ng daigdig, napansin niyo ng kapaligiran. Marapat lamang na mapagkilala ng lahat na iyon ang anak ng Diyos dahil hindi maaaring mabigo ang salita ng Diyos. Siya'y ipinangako na mula pa sa halamanan ng Eden, dudurugin ng binhi ang ulo ng serpiente. Ngayon, anong nangyari sa kanya? Saan siya dumako nung iwan niya ang krus at may lagak doon sa libingan na pagmimiyari ni Jose ng Arimatea? Haya't ganun na lamang siyang kadukha na wala siyang mapaghiligan ng kanyang ulo. Isinilang siya sa sabsaban na may bahid na itim na nakakabit sa kanyang pangalan bilang ilahiitimong anak. Pinagtawanan siya, nilibak, tinuya dito sa lupa. Siya'y nilibak at tinanggihan. At nung mamatay siya, pinatay siya dahil sa parusang kamatayan. Pinagitna ng dalawang magnanakaw at niwala ng lugar para sa mailibing at inilibing siya sa libingan na pagmimiyari ng ibang tao. Ang mismong Diyos ng langit na bumaba sa lupa. Sino nga tayo sa inaakala natin na hayat ang pinagdadaanan natin katiting lang na paghihirap kung tutuusin? Grabe ang ginawa niya para sa atin. Bulayin niyo yun, kaibigan. Pag-aralan niyo. Sabi ng sundalong Romano, tunay, ito ang anak ng Diyos. Makikilala at makikilala mismo ng makasalanan. Si Judas may nagsabi, ikinatwa ko ang walang salang dugo. Di pwedeng hindi niya mapagkikilala. Di pwedeng ang buong mundo di yun mapagkikilala. Pagkatapos, saan siya nagtungo? Kapag namatay ang isang tao, yun na ba ang katapusan nun? Hindi po. Kinailangan niyang mamatay sa ganong paraan dahil sinabi ng Biblia ng Diyos na mamamatay siya sa ganong paraan. At nagtiwala siya sa salita ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit nasasabi niya nung buhay siya, gibayin ninyo ang templo na ito at ito itatayo ko sa loob ng 3 araw. Dahil sinabi ni David sa isang dako lamang sa Biblia, sa ilalim ng inspirasyon, nung si David nga, na tao ng Diyos, na propeta na may pahid ng salita ay nagsabi, hindi ko titiisin ang aking banal na makakita ng kabulukan, niiwan man ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Ang sabi ni Jesus, gibayin ninyo ang katawan na ito at ibabangon ko ito sa loob ng 3 araw. Alam niya ng salita ng Diyos ay di maaaring mabigo. Oh, ang ganda! Kung siya nga'y naglumagak doon ng may katapatan, sumampalataya ng salita ng Diyos ay di nabibigo. Gaano pa nga tayo na dapat lumagak ng may katapatan, yamang tayo mga ipinanganak ng muli sa Espiritu Santo, at ito'y saksi sa ating puso sa oras na ito na natatalastas natin ng ating manunubos ay buhay at babalik muli balang araw. Tiyak nga na sila na mga anak kay Kristo ay dadalhin ng Diyos kasama siya. Ngayon pansinin, ayun nga siya. Alam niya na ni isang selula ng katawan na yon ay di mabubulok. 72 oras, papasok na ang kabulukan. Yun ang dahilan kung bakit di siya nagpatagal ng 3 araw mismo. Namatay siya ng Biyernes ng hapon, bumangon ng Linggo ng umaga. Kaya't sa loob yun ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, siya'y nakatakdang babangon muli dahil nagtiwala siya sa salita ng Diyos. Heto na nga siya. Saan siya nagtungo nung yumaon siya? Ang sabi ng Biblia, bumangon siya. Nagtungo siya at nangaral sa mga kaluluwa na nasa bilangguan na di nagsipagsisi sa pagpapahinuhod noong mga araw ni Noe. Yung kaluluwa niya, espiritu niya, yung theophany niya ng kanyang pagkasya ay bumaba. Sundan natin siya. Ninanais niyo ba sa gabing ito na sundan siya ng ilang minuto? Sige, tingnan natin kung saan siya nagtungo. Doon mismo sa ilalim ng dako ng mga mortal na nilalang ay yaong dako ng masamang kapangyarihan. Sa ilalim, sa mismong ibabaw nun, ay nakaratay ang mga kaluluwa ng mga suwail. Sa ilalim nun, ay naroon ang pinakadako ni Satanas, ang impyerno. Tapos, heto nga na narito sa ibabaw natin ang Espiritu Santo. Tapos, sa ilalim ng dambana, ay yaong mga kaluluwa ng matutuwid na tao. Ang kasunod ay ang Diyos na mismo. Yung isa'y paibaba, yung isa nama'y paitaas. Ang dalawang espiritu na yun ay narito mismo sa ibabaw ng lupa. Nag-iimpluwensya sa mga tao rito sa lupa. At nung mamatay si Jesus, bumangon siya. Bumaba roon. Nakikinita ko siya ng Biyernes ng hapon na yon pagkamatay niya. Kumatok sa pinto ng dako ng mga ligaw, haya't sundan natin siya sandali. Bumukas ang pinto. Naroon ang mga kababaihan, naroon ang mga kalalakihan, naroon ang mga kabataang babae,
May mga matatanda rin. Lahat sila'y sama-sama roon sa kahindik-hindik na dakong iyon na tinawag na bilangguan ng mga napahamak na kaluluwa. Kung may oras lang sana ako, sasabihin ko sa inyo, at marahil isang pangitain lang ito, pero may isang beses na ako'y nakadalaw sa dakong yun at sumigaw ng kahabagan nung ako'y isa pa noong makasalanan na sumasailalim noon sa pag-oopera. Nung makalis ako roon, nakatayo ako sa kanluran na ang mga kamay ko'y nakataas na nakaturo sa langit at may krus na sumisinag sa akin. Kayan nga't doon sa dakong iyon ng kapighatian, kung saan si Jesus ay lumakad sa pintuan, lahat doon ay kinailangan na sumaksi na siya ang anak ng Diyos dahil napangaralan na sila noon sa pagpapahinuhod sa mga araw ni Noe. Kumatok sa pinto, sabi niya, ako siya na ipinapangusap ni Enoch. Ako ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng serpiente. Bawat salita ng Diyos ay natupad. Kamamatay ko lang sa dako ng Kalbaryo at nabili ko na ang aking iglesia. At ang siya na yun na ipinangusap noon ni Enoch, ako siya, at sila roon ay wala ng kahabagan para sa kanila. Wala ng pag-asa, dahil sila'y sumuway, at ang pinto'y isinara sa kanilang mukha. Doon sa kailaliman sa dako mismo ng mga demonyo, doon sa kailaliman sa mismong pintuan ng impyerno, kumatok siya sa may pinto. Panahon ito nung siya'y naroon sa libingan, ang katawan niya na naghihintay ng pagkabangong maguli. Dinalaw niya ang dako kung saan nagtutungo ang mga tuwid at mga suwail, kung saan kayo man ay tutungo isa sa mga araw na ito sa isa o dun sa isang dako. At kumatok na siya sa may pintuan ng impyerno, at nung magawa na niya, lumabas ang dyablo, at naulunigan ko nga siya na nagsasabi, oh, dumating ka na rin sa wakas. Akala ko noon napuksa na kita nung patayin ko si Abel. Kita niyo, nung ipangako ang binhi na yon sa halamanan ng Eden, walang patid na sinusubukan ng dyablo na puksain ang binhi na yon. At yung kamatayan ni Abel at pagdating ni Seth ay ang kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na maguli ni Kristo. Ang binhi na yon ay kailangang magpatuloy, at ito nga ay sinusubukan niyang puksain. Sabi niya, akala ko napuksa na kita nung puksain ko si Abel. Akala ko napuksa na kita nung puksain ko ang mga propeta. Siguradong sigurado na ako noon na napuksa na kita nung pugutan ko ng ulo si Juan. Pero ngayon, sa kabila nun, dumating ka pa rin naman. Kaya't napuksa na kita ngayon. Oh, naku, nauulinigan ko na sinasabi niya, Satanas, halika rito. Siya na ang boss ngayon. Umabot doon, hinablot yung susi ng kamatayan at impyerno na nasa tagiliran noon. Isinabit yun sa sarili niyang tagiliran. Gusto kong hihinan ka ng paunawa. Matagal-tagal na rin ang ginagawa mong pananakot. Heto ako na ipinanganak ng birhen na anak ng buhay na Diyos. Ang dugo ko'y basa pa roon sa krus, at ang buong pagkautang ay nabayaran na. Wala ka ng karapatan. Inalisan ka na. Ibigay mo sa akin ang mga susing yan. Ganon nga, tumalikod na pumadyak pa sa kanya ng isang dagdag na matunog na padyak at ibinalibag ang pinto para magsara at nagsabi, huwag kang aalis dyan. Ako na ang boss mula ngayon. Ngayon, wala sa kanya ang mga susi ng kaharian dahil ibinigay niya yon kay Pedro. Tatalakayin natin yan sa umaga sa pagbabautismo sa tubig. Pero nasa kanya ang mga susi ng kamatayan at impyerno at kanyang kinuha yon. Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli, ang sabi niya, kamit ko na ang mga susi ng kamatayan at impyerno. Na kay Pedro naman ang mga susi ng kaharian. Na kay Satanas noon ang mga susi ng kamatayan at impyerno. Pero ngayon ay na kay Jesus na, siya na ang boss. Heto't pumaitas na siya unti-unti. Malapit na ang araw ng pagkabuhay. Mabilis ang paglipas ng oras. Pero may isa pang ang grupo. Nasaan si Job? Nasaan si Abraham? Nasaan sila? Nasaan ang mga taong yun na nagtitiwala sa salita ng Diyos? Nakaligtaan ba niya sila? Nilipol ba sila ng kamatayan? Yun na ba yun? Hindi! Hindi! Marapat lamang natuparin ng Diyos ang kanyang salita. Nakikinita ko siya. Kaya't sumilit tayo ng kaunti sa paraiso at tumunghay roon. At nakikinita ko si Sarah at si Abraham na naglalakad sa paligid doon at ilang saglit pa'y may kumakatok sa may pintuan. Pinuntahan ni Abraham at binuksan ang pinto. Sabi, mahal, halika rito. Tingnan mo. Yan ang siyang isa na yun na tumayo kasama ko sa ilalim ng puno ng ensina nung araw na yun. Siya ang Diyos ni Abraham. Tapos ilang saglit pa'y nakikinita ko si Daniel na sumisilip-silip sa balikat niya at sabi, yan nga ang bato na tinapyas mula sa bundok at talagang tiyak ako doon
Gaya ng tiyak akong nakatayo ako rito. Nakikinita ko si Job na napatayo, sabi, yan mismo ang manunubos ko na sinabi ko na talastas ko na nabubuhay at balang araw, siya'y tatayo sa ibabaw ng lupa. Ang katawan ko marahil ay wala na't sangkutsarang abo na lang, pero sa loob ng 15 minuto ay paroroon muli ako. Siya yan. Si Ezekiel ay napatingin sa itaas at sabi, nakita ko rin ang siya na yon bilang gulong na yon sa gitna ng gulong na umiikot na nakalutang sa ere. Oh, grabe. Tapos dumating si Enoch. Sabi ni Enoch, nakita ko siya na dumarating kasama ang 10 makailang libo na kanyang mga banal para magpataw ng paghatol. Hayun nga roon ang mga banal ng lumang tipan na naghihintay. Hayun nga sila sa ilalim ng pagtutubos ng dugo. Di sila makatungo roon sa presensya ng Diyos, sa Diyos ng langit, dahil hindi nakapag-aalis ng kasalanan ng dugo ng kambing at tupa. Pero sabi niya, mga kapatid, ako yaon na iniisip niyo kung sino ako. Ako ang binhi ng babae. Ako ang anak ni David. Ako ang anak ng Diyos. Ako yaon ay pinanganak ng birhen. Ang dugo ko'y tumubos dito. Naghintay kayo sa ilalim ng dugo ng mga tupat kambing. Pero ngayon, ang dugo ko na mismo ang tumutubos at malaya na kayo. Halina kayo. Halos parating na ang Pasko ng pagkabuhay. Hulayin niyo yun. Yun po'y higit sa 19 na raang taon na nakararaan sa gabing ito. Nauulinigan ko si Abraham na nagsasabi, Panginoon, sa pagdako po namin sa katawan uli namin, haya't si Sarah at ako'y gusto sana namin gawin ito. Ayos lang po ba sa iyo kung makapaglumagi lang kami ng konti kung maaari sa daan mo? Bueno, nauulinigan ko nga siya na sinasabi, aba, ayos lang. Ako man ay maglulumagi kasama ang aking mga alagad ng 40 araw. Sigit lumibot lang kayo at tingnan ng lahat kung ano nang itsura. Noong maluwalhating umaga na yon ng Pasko ng pagkabuhay, natatalakayin natin sa umaga, loobin ng Panginoon, nung bumangon siya mula sa patay, ang sabi ng Biblia, patay doon sa San Mateo 27, na maraming mga banal na nangatutulog sa alabok ng lupa, ang bumangon at lumabas mula sa libingan. Sino ang mga yun? Sina Abraham, Isaac, Jacob, Job. Sila na sa pamamagitan ng espiritual na kapahayagan, ay natalastas na ang manunubos ay tatayo sa lupa isang araw. Hayan nga sila, ang unang bunga ng mga nangatutulog. Hayan nga't nagsilakat sila sa bayan. Nakikinita ko nga si Sarah at si Abraham na kay bata-bata at puno ng at makisig at punong-puno ng buhay. Hindi na kailanman tatanda, hindi na kailanman magkakasakit, hindi na kailanman magugutom. Lumalakad sa buong palibot sa kanilang katawan. Nakatayo doon si Caiaphas, sabi, alam niyo ba, may nangyari nung isang araw. Kaya tingnan niyo ang kalat na nangyari rito sa loob ng templo. Siguro ikukuha tayo ng magtatahi ng tabing na yan. Tingnan niyo yung mga yan. Nagsitauban ng mga mesa para sa hain. Ano bang nangyari? Ang lalaki bang yun ay astrologo? Siya ba isang salamangka? O anong nangyari? Naku! Halika rito, Josephus. Sino ba yung 2 kabataang mag-asawa na nakatayo roon? Sabi ni Abraham, Sarah, napansin yata tayo. Lumabas na tayo. Nagpakita sa marami. Hindi lang yun. Sa pagtatapos, masdan, nung dumating yung isang araw, matapos na sila'y makabisita. Sina Abraham, Isaac, Jacob, at lahat sila'y nakabisita sa bayang tinubuan nila nung pumailan lang na si Jesus. Sasabihin nyo, kapatid na Branham, hindi kaya gawa-gawang alamat lang yan? Hindi po. Sige, ipapakita ko sa inyo sa mga kasulatan sa ilang saglit. Nung pumapailan lang na siya lang ang nakita nila. Pero ang mga banal ng lumang tipan ay kasama niya. Dahil ang sabi ng Biblia, pinangunahan niya mula sa bilangguan ang mga nangabibilanggo at nagbigay ng mga kaloob sa tao. At nakikinita ko siya na siya'y pumapaytaas at lumakip na kasama sa kanyang iglesia. 2 anghel mula sa banda na tumutugtog ng musika ang humakbang doon at nagsabi, kayong mga lalaki na taga-Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa itaas? Yaman itong siyang Jesus na tinanggap sa itaas ay babalik muli, tunay. Tapos bumaling na sila at sumama sa pagyaon. At doon sa pinakahimpapawid, si Jesus at ang mga banal ng lumang tipan ay tumugaygay. Nilampasan nila ang buwan, nilampasan nila ang araw, nilampasan nila ang mga bituin. At nung makarating sila, naabot tanaw na lang yung dakilat napakagandang puting langit, ang mga banal ng lumang tipan ay nagsipaghiyawan na sinisipi ang kasulatan. Tumaas kayo, walang hanggang mga pintuang bayan, at tumaas kayo, walang hanggang mga pintuang bayan, at tumaas kayo, at papasukin ang hari ng kalwalhatian.
Ang lahat ng mga anghel ay nagkatipon sa may pasilyo ng langit at nagsabi, "Sino ang haring ito ng kalwalhatian?" Ang sabi ng mga banal ng lumang tipan, "Ang Panginoon ng mga hukbo, makapangyarihan sa pagbabaka, siya ang mananagumpay." Pinindot nung anghel ang malaking pindutan at ang pintuang bayan na balot ng perlas ay bumukas. Hayan nga't papasok sa bayan ng Jerusalem ay dumarating ang dakila't makapangyarihang mananagumpay, dala-dala ang mga banal ng lumang tipan. Ang mga banda ng mga anghel ay tumutugtog, habang ang mga anghel ay humihiyaw, siya ang makapangyarihang mananagumpay. Hawak niya ang mga susi ng kamatayan at impyerno na nakasukbit sa kanyang tagiliran habang lumalakad sa kahabaan ng mga palasya ng kalwalhatian hanggang sa makarating siya sa may luklukan. Tapos sabi niya, "Ama, heto na sila." Sila'y sumampalataya na may pananampalataya sa iyong salita, na ako'y darating isang araw. Pinagtagumpayan ko na ang kamatayan at ang impyerno. Ano yun, kapatid? Siya'y may marka ng mga sugat sa kanyang kamay para ipakita na nanggaling siya sa pakipagbaka. Luwalhati ng Diyos sa kaitaas-taasan. Siya ang makapangyarihan mananagumpay. Heto na sila, Ama, sina Abraham, Isaac at Jacob. Naulinigan ko siya na sinasabi, "Anak, halika rito sa tabi ko, at maupo hanggang sa ipangyari ko ng bawat kaaway ay maging tungtungan ng iyong paa." Kapatid, balang araw siya darating muli, at grabing maluwalhating araw yun. Hindi nga siya naglumagit, walang ginagawa nung naroon siya noon sa libingan. Niisip natin noon na nandun lang siya at nakahimlay, patay. Pero naroon nga siya sa ibaba at tuloy-tuloy na lumulupig. Nagtungo siya roon sa ibaba at tinagaw ang mga susi mula kay Satanas, kaya't nasa kanya na ang mga susi ng kamatayan at impyerno sa gabing ito. Sabi niya, "Sapagkat ako'y nabubuhay, kayo rin naman ay mabubuhay rin." Iniisip ko nga sa gabing ito, minamahal kong kapatid na lalaki, kapatid na babae, napagbulay niyo na ba yan ng may katapatan? Napagtanto niyo na ba yan na kaya kayo nabubuhay ay dahil siya'y nabubuhay? Ikinagalak niyo na ba ng lubos ito na handa na kayong isuko ang sarili niyo at sasabihin, "Diyos, heto po ako, isang makasalanan, mahabag ka po sa akin." Inyo na bang tinanggap ang buong kasapatang hain na yon? Inyo na bang nasabi na pinakamamahal niyo siya? Nasasaktan ba ang kaibuturan nyo kapag kayo nakagagawa ng mali kung hindi pa kayo nakakasapit sa ganyang karanasan ngayon sa paglilibing na ito? Heto nga, napapaubos na ang panahon natin. Damhin nyo po ito. Pero iniisip ko nga, kung natanggap nyo na ba si Kristo bilang sarili nyong tagapagligtas, iniisip ko na gawin nyo na ito habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo pansumandali sa pagdulog sa pananalangin. Pakitugtog mo yung mid-rendering rocks kung maaari, kapatid na babaeng Gertie. Kung mayroon ka riyan. Bueno, kung ano pang iba ay maaari rin. Habang nakayuko ang inyong mga ulo, tatanungin ko po kayo ng isang tapatan lang na katanungan. Alalahanin niyo, mga kaibigan, makasalanan man o banal, hindi nga kayo basta tapos na't naglaho na lang sa panahon na ililibing namin kayo. Ang kaluluwa niyo ay mapupunta sa isang dako. Ngayon, si Jesus nga'y bumisita sa 2 dako na ito batay sa mga kasulatan. Haya't, saan niya kaya kayo masusumpungan kung kayo po'y yumauna sa gabing ito? Ang pintuan ba ng away isasara na lang sa inyong mukha dahil diyan sa pagtanggi nyo? Alalahanin nyo, di lang siya isang tagapagligtas, siya'y tagahatol din. Haya't kayo ang tagapagpasya ngayon. Ano nga ba ang pasya nyo sa Kanya? Itulot nyo mismo siya'y maging tagapagligtas nyo ngayon. May munting kwento na biglang pumasok sa isip ko. May katagalan na po't may isang munting batang lalaki na naroon sa loob ng isang kalesa. May putok ng baril sa kalsada at ang mga kabayo ay tumalilis. Ang bata ay padiretso na doon sa ibabaw ng bangin. May kabataang cowboy na tumakbo, bigla't pinahinto yung mga kabayo bago lumampas yung kalesa at mahuhulog na sana sa bangin. Dahil may paslit sa loob nun, iniligtas niya ang buhay ng munting bata na yon. Ilang taon nang makalipas, naroon siya sa korte. Ang siyaring batang lalaki na yun ay nakagawa ng krimen. Tumahak siya sa maling daan. Nagkasala siya. Painom-inom siya ng alak, pasugal-sugal. May nabaril na ibang tao. At nagawa niya ang kasamaang yun. Nalaman na ginawa niya yun. Tapos tumayo ang hukom at nagsalita. Sinisintensyahan kita na bitayin ka sa iyong leeg hanggang sa ang buhay mo sa lupa'y maparam. Yung kabataang lalaki na yun ang sabi niya, "Hukom!" Kaya't nagpumiglas siya roon sa prosesyon sa korte. Tapos nung lumundag sa ibabaw ng barandilya at nagpatira pa sa paanan ng hukom, humihingi ng awa. Sabi niya, "Hukom, tingnan mo po ang aking mukha. Hindi mo ba ako nakikilala?" Sabi ng hukom, "Hindi, iho. Hindi ko maalaala."
Sabi niya, naalala mo ba yung isang munting batang lalaki na iniligtas mo maraming taon na ang nakararaan mula sa walang prenong mga kabayo? Sabi ng hukom, oo, naalala ko. Sabi niya, ako yung bata na yun. Sabi niya, hukom, iniligtas mo ako noon. Iligtas mo ako ngayon. Tumingin sa kanya ang hukom at nagsabi, Iho, nung araw na yon, ako ang naging tagapagligtas mo. Pero ngayon, ako ang tagahatol mo. Ngayong araw na ito, siya'y tagapagligtas niyo makasalanan. Bukas marahil siya'y tagapaghatol niyo. Atin pong bulayan yan ngayon habang tumutugtog ang musika. At bawat isa'y nananalangin, sila na nasa panalanginang dako kasama ang Diyos. Iniisip ko sa gabing ito ngayon, daglian po, kung meron dito na nagnanais na tanggapin si Kristo bilang sarili niyong tagapagligtas, sabihin, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Nagnanais po akong dumulog sa pamamagitan ng nabubong dugo. Pagod na ako sa pakikianib sa mga iglesia na palipat-lipat ako mula sa isa, patungo sa isa pa. Nais kong maipanganak na muli. Nais ko pong magkaroon ng karanasan sa aking puso na napagkikilala ko mismong si Kristo'y inihayag ang sarili niya sa akin sa pamamagitan ng espiritual na kapahayagan na iyong ipinangusap, kapatid na Branham. Hinahangad ko ang espiritual na kapahayagan na ang Espiritu Santo'y nasa puso ko. Binubuhay ako. Dinadala si Kristo na maging lubos na realidad sa akin kaysa ako sa sarili ko. Minimithi ko talaga ang karanasan na yan, kapatid na Branham. Maaari mo bang ipanalangin ako habang itinataas ko ang kamay ko? Sige po't itaas niyo na ang inyong kamay ngayon sa mga nagnanais na maalaala. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Pagpalain ka ng Diyos diyan sa likod, binibini. Kay Inam po. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Kay Inam po. Itaas niyo ang inyong mga kamay. Sigit panatilihin lang na nakataas ang kamay. Papaanong ikaihiyan niyo? Magagawa niyo bang tanggihan ang isang bagay na tulad nito, kaibigan? Alalahanin. O sasabihin niyo, kapatid na Branham, buong taon na tuloy-tuloy namang nangangaral ang mga mangangaral. Alam ko, pero haya't isa sa mga araw na ito ay mahihinto na sila sa pangangaral. At sa lagay ng mga bagay-bagay, marahil malapit na, huling pangangaral na pala yung mapapakinggan nyo. Kung sa totoo lang, marahil ito na ang huli nyo. Oo, sasabihin nyo, bata pa naman ako. Wala pong kinalaman yan. Walang pinipiling tao ang kamatayan ni edad man o kakayahan. Magagawa nyo na bang tanggapin siya bilang sarili nyong tagapagligtas? Sa pamamagitan ng pagtaas nyo ng kamay nyo, magsasabi, Diyos, mahabag ka po sa akin. Itaas nyo lang ang inyong mga kamay kasama ng mga iba pa rito at sabihin, ngayon ay nagnanais na akong tanggapin si Kristo. Maaari nyo bang itaas na ang inyong kamay? Sino man dyan na tumalikod sa pananampalataya, sabihin nyo, Diyos, mahabag ka po sa akin. Nais kong makabalik kay Kristo sa gabing ito, nang sa gayon, bukas ay maging isang bagong pagkabuhay na maguli sa akin. Magagawa nyo bang itaas ang inyong mga kamay? Itaas nyo ang kamay nyo, sabihin, mahabag ka po sa akin. Ninanais kong makalapit ngayon. Magagawa nyo na ba? Itaas nyo ang inyong kamay. Sabihin, dati akong tumalikod sa pananampalataya, pero sa gabing ito, pagpalain ka ng Diyos, binibini. Pagpalain ka ng Diyos, mainam yan. Tatanggapin ko na si Kristo bilang sarili kong tagapagligtas. Tatanggapin ko siya sa gabing ito. Ako'y naligaw-ligaw ng maraming taon na malayo sa Diyos. Pero ngayon, ako'y pabalik na sa tahanan. Magagawa niyo bang tanggapin na siya ngayong gabi? Nang sa gayon, ito'y maging bagong pagkabuhay na maguli sa inyo. Nang luma niyong buhay ay pumaram na. Ito po ang isang binibini na papalapit dito sa altar para ihayag ang kanyang pagtatapat, para manindigan. Mayroon pa po bang iba riyan na nagnanais na pumwesto rito? Lumapit dito at tumabi sa kanya. Dala ang kanilang pagtatapat. Maaari ba kayong tumayo at lumapit sa altar din? Bukas po ang altar. Tunay. Halina kayo rito ngayon. Kung gusto niyong tumayo rito at manalangin, mainam po yan. Halina kayo. Maaari po bang kayong lumapit? Sa pagtatapat ng inyong pananampalataya, sa inyong paniniwala sa anak ng Diyos, maaari bang lumapit na kayo ngayon? Sige po, nakasalalay sa pasya nyo ito. Alalahanin nyo, ikaw at ikaw ang magpapasya. Isa ka bang makasalanan? Isa ka bang tumalikod sa pananampalataya? Isa ka bang nanlalamig at malayo kay Kristo? At nagnanais kayo ngayon na may bangon na panibago kasama siya, magpasimula na ng bagong buhay? Ganon din sa inyo, asawang lalaki at asawang babae na matagal-tagal na rin din magkaunawaan. Nagbabangayan sa inyong tahanan, magagawa niyo bang lumapit na't ituwid na yan mismo sa Diyos at sa isa't isa ngayon? Ibunsod niyo na ang Pasko ng pagkabuhay ay tunay na mismo na maging Pasko ng pagkabuhay para sa inyo, magpasimula ng bagong tahanan. Ganon din sa inyo na di pa nakararanas kahit kailan, di pa nagkakaroon ng pananalangin sa loob ng inyong tahanan. Kaya't uuwi lang sa tahanan pagkatapos ng simba at nagsisikap na mamuhay sa abot ng inyong makakaya. Pero hindi naman tinitipon ng pamilya na magsama-sama at mananalangin. Yan ang dahilan kung bakit may mga delinkwente tayong mga kabataan at nagkakaganito sa paligid natin. Yan ang dahilan kung bakit ang mga tahanan sa Amerika ay wasak na tahanan.
Magagawa niyo na bang dumulog, magpasimula ng panibago sa gabing ito? Magagawa niyo po ba? Inaanyayahan na po kayo. Alalahanin niyo, ako ang ministro niyo rito ngayon. Tatayo ako bilang saksi sa araw na yon. Habang nakayuko ang ating mga ulo, kung ganoon, tayo manalangin ngayon. Mapagpala naming makalangit na Ama, sa gabing ito ay idinudulog namin sa iyo ang mga naparito sa pinakataimtim at banal na pagdulog na nalalaman namin kung paano. Kami po'y may pagpapakumbabang dumudulog sa iyong luklukan. At matapos ang mensahe sa gabing ito, haya't itong dakilang paglilibing, siya nga'y di nahimlay doon ng walang ginagawa. Ang kaluluwa niya'y nagtungo roon sa mga dako at tinapos ang gawa ng Diyos na itinalaga sa kanya para gawin. At bukas ng umaga, susumpungan namin kung saan siya tumugaygay sa mga dako naman sa kaitaasan na pinagtagumpayan ng lahat sa kanyang pagkabuhay na maguli. Mangyari niyang lumitaw siya nung umaga ng Pasko ng pagkabuhay para sa pag-aaring ganap sa amin at susumpungan po namin kung papaanong ipinadala niya ang Espiritu Santo pabalik para pagsisihin ang mga tao dahil sa pagkakasala. At dalangin namin sa gabing ito, Panginoon, na sila na mga nagsipagtaas ng kanilang mga kamay ay maalaala sa iyo pong harapan. Naway ang pasya nila'y manggaling sa kanilang puso sa gabing ito na kanilang tinanggap ka na at sumampalataya na sa iyo at nawa sila'y tatakan na ng tatak ng pangako sa gabing ito, ang Espiritu Santo. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama, dahil itinatagubilin namin sila sa iyo sa pamamagitan ng mensaheng ito ngayong gabi. Naway pagpalain nito ang mga tao na nakapakinig dito, sila, Panginoon, na dadalhin mismo ito pauwi sa kanilang tahanan at patimuin ito ng malalim sa kanilang mga puso. Naway ipamuhay nila ang salita ng Diyos. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Kristo. Amen.